Bida po of Bulgar. Gov, with the recent issue po sa Venezuela, kung saan dinampot at ikinulong yung kanilang President at First Lady, sa tingin niyo po ba posible rin po ito mangyari sa Pilipinas at ano po yung nakikita niyo magiging consequence? Ay, possible. Kung hindi na uli, ibig sabihin, hindi gagalaw ang military, may ibig sabihin niya, bakit niya sila hindi gumagalaw. So, kung mahirap pumasa, palagi ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest, na from now on, mag-usap-usap muna kayo sa, to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo. Bago kayo patawag sa Malacanang, mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by General Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general, bago kayo patawag sa Malacanang. Makakala another maglalagay uli sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayong malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yun. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa. So suggestion ko lang po yun, and you're welcome to join us in that rally. Dahil di naman natin paalisin eh. Wala tayong babayulit na konstitusyon. Sabihin nyo lang, ayaw nyo grabe-grapsyon in public. Baka mamaya, press ko lang, hindi pwede yun. In public. They should announce na ayaw nila nangyayari. Kung hindi, may ibig sabihin yan, involved din sila sa korupsyon. And another question po, any reaction po dun sa binitiwang statement recently ni Remulla na even the justices and judges are corrupt? Sabi ni Remulla, Apo. mga justices corrupt. Sila lang hindi corrupt. Ibig sabihin. So, Kayo po ba naniniwala? hindi ko paniwala. Ako, naniniwala ko na ang huling punta natin ng mga justices ng Supreme Court. Kaya, kung mahuli si Marcos, kailangan mag-usap-usap ang military and religious organization and the Supreme Court. Pipili sila kung sinong active president. Then, stop election. Hindi pwede ipagpatuloy itong gobyerno ito. Gandang tanghali po. I'm Celerina Monte from NHK Japan TV. Sir, are you not concerned that will be arrested because of possible inciting to sedition because of what you have mentioned here? Ako nga, we are not violating anything. Hindi ko sinasabing patanggal si Marcos eh. Just stand up against graft and corruption. That is inciting. Paski na. Kung gusto nila ako kulong nila ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maniwanag yun na panakot sa akin, walang plunder. Pinahin lang plunder para lang masabi na ganun sila eh. Papal sila, papal. Pero walang plunder. Ako, sinakalkal nila pero wala akong kasalanan. Sir, two more questions, sorry. You just mentioned about the possible snap election just in case Marcos will be ousted. So that means it should not be through the succession, like Vice President Sara Duterte would be the next president, but there should be a snap election. Yes. I'm not for anybody. Ako, neutral ako. So,
it will be up to ang pinagkakatiwalaan ko, pinagkakatiwalaan ko lang Supreme Court Justices. So, kung ano ma-decide nila, and the religious group, mag-usap-usap kung anong klase gobyerno ang itatayo natin. Mas maganda kung sila. Sorry, last question. When you were reading the letter, open letter for General Bronner, you have mentioned the West Philippine Sea. With due respect, I'm wondering because some people might think that China could be behind this or No. somehow China, there's these foreign forces who are behind these actions right now. So, can you say anything about it? Si President Marcos ang nagsabi sa military, yun ang gamitin rason. Rason lang nila yun, distraction. Distraction yun. China has the right. Kine-claim din ng Vietnam yun, maraming nasyon nag-claim yun. Bakit tinututok doon? Dahil distraction lang yun. Distraction lang yung China. Utos ni Marcos yan na sabi sa military na yun ang focus tayo doon. Huwag na yung platform drop, focus tayo sa China. It's just a distraction. So, sir, you can categorically say that China is not behind this move. No. No. Thank Thank you. you. Next. Wala akong nakausap sa China. Okay, last na ha. One clarification lang. When you mentioned, sir, that you want General Bronner to make a public declaration of his denouncing graft and corruption, you say you don't want it in a press conference. What public setting are you thinking of, or what public setting is the desirable setting? Does it have to be, part of the rally that you are calling? Is it something like what General Angie Reyes did for No, no. Iba naman yun, nag-withdraw. Ang hinihingi ko lang sa kanila, i-denounce nila ang graft and corruption. We are not for graft and corruption. In public. Yun lang. Hindi niyo naman, Tao na magdidesisyon later on. hindi niyo naman po hinihingi na mag-defect sina General Bronner. Well, kung gusto nila, pero hindi ako lang sasabi yan. Ikaw. Okay. Next is... Yeah, Mike, sorry. Magandang umaga po, Gob. So nakikita po natin ngayon sa mga panahon ito na balita na ho ang maraming issue. Una, yung may nagbalita tungkol sa pagdodroga ng isang leader at mismo kapatid ay pinatutuhanan. At ang dami na pong nabalita, kamukha ng mga binanggit ko kanina. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig na komento mula sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din sa ating mga kapulisan, yung mga namumuno. Alam po natin na tuwing Lunes sa gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, inaawit natin yung pambansang yung lupang hinirang na binabanggit po doon sa lyrics yung mamatay ng dahil sa'yo. Pero kapansin-pansin po ito mga namumuno natin ngayon na wala silang kibo. Wala po tayong maisip na dahilan kundi talagang ito mga ito ay natatapalan talaga ng pera na bibili. Yun po ang aking hinala opinion. Ngayon, doon sa panawagan po ninyo na magkaroon ng one big time rally, ako po sang-ayon doon, pero may duda po ako na walang gagawin yung mga ibang hindi sila kikilos. Dahil nga, nakikita natin yung pananahimik nila. Kapansin-pansin mo yan. Kapansin-pansin na merong namumuno na pinagbibintangan na drug addict pero walang tumigibo. Ngayon, ito po ang tanong, Go. Kung sakasakali po na magkaroon ng one-time, big-time rally at wala pa rin nangyari, ano po ba sa tingin ninyo ang maganda nating gawin para po matapos nito mga kawalangyan ito? Pero Salamat po. I'm very dead sure na may mangyayari po. Hindi tayo pabayaan natin, Panginoon. Nasa katotohanan tayo. Hindi tayo nabubula. Kaya kung hindi gagalaw ang mga military o police, ibig sabihin gusto nila ang korupsyon. Totoo yung sinasabi nila. Pinapatawag sila madalas. Police,
Pati ground commander, tinatawag, at nagbibigay daw ng funding. Bakit nagbibigay ng funding? Para pagtakpan. Ngayon, mas kinabigyan po kayo, huwag po kayong matakot sa babas. Kasama pa rin po namin kayo dahil ito kinabukasan ng mga kabataan. Not for ourselves, but the future of our children. So nakikiusap po ako sa mga general, mga junior officers, na lumabas po kayo sa video na ayaw nyo ang dropping corruption. Para sa ating mga anak. Dahil sa ngayon, pagpatuloy nila, hindi na pwede pagpatuloy dahil baon na tayo sa utang. 17 trillion, 2 trillion yearly ang debt payment. Ang foreign investment hindi na kayang balansin ang ekonomiya natin. So gusto man nila pagtakpan, hindi na handa itong gobyerno ito. Kaya sigurado ako na kailangan mawala si Bongbong Marcos. Mawala na mahuli, hindi. Baka mamaya ibang pagkasabi nyo. Okay, that's right. Kailangan mahuli at mahuli. Kung hindi huli ng polis, hindi huli ng military, taong bayan ang uhuli. Governor, ako naman tatanong, Governor, ano ang New Year's resolution mo? Ano ang New Year's wish mo? What is your New Year's wish? Well, ang wish ko lang, magbago ng ating bansa. Magbago ang mga opisyal dahil naputol tayo. Garapalan ng nakawan. Harap-harapan ang nakawan. Nakarecord. Nakarecord ang nakawan. Harap-harapan. Nasabi ko na lahat kanina. So, ang wish ko lang po, tanggalin itong mga corrupt opisyal. Sana ko ng law. Para sa kinabukasan ng mga bataan. May kasalanan din ng mga nakaupo kung hindi kayo kung tatahimik kayo. Okay, on that note, so we give the Governor a big hand and